Hi, kamusta mga chong? And welcome na naman dito sa ating channel. And it's nice to be back here for another reaction, no? At tayo po ay meron lang pong pag-uusapan, no? Tungkol po sa isang bagay na dapat nating i-react, no? But before I start, I just want to say hi po sa ating mga overseas Filipino workers. Yan. Sa mga OFW po diyan sa buong mundo, no? Kamusta po kayo diyan? Magandang umaga, tanghali, gabi, iba-ibang schedule natin, no? Dito po sa US ay gabi na po, no? 10:25 PM and I'm pretty sure sa iba ay iba-ibang oras. So kayo mga OFW diyan, lagi po kayo mag-iingat at sana po ay huwag niyo pong pababayaan ang inyong sarili. In that way ay pag-uwi naman natin sa Pilipinas ay tayo ay nasa kondisyon, no? In that, para naman masaya ang ating mga mahal sa buhay. At syempre po kayo po ang tunay na bayani talaga ng ating bayan. Hindi dahil kayo po ang number o isa sa nangungunang distributor o contributor ng dollar sa ating bansa, but kayo po ay talagang bayani dahil kayo po ay nagsasakripisyo sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, na imbis na kayo po ay sa Pilipinas manatili upang maghanap buhay, ay napipili na tayo sa ibang bansa dahil po ang ating bansang Pilipinas ay kayo. Alright, kaya kayo mga Pilipino na OFW, maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay sa ating YouTube channel, okay? Alright, at syempre po, kamusta kayo mga Pilipino, no? Sa ating bansang Pilipinas. At syempre, no? Ang ating pong mga bagong subscriber, maraming salamat, no? At tayo po ay, again, no? Ipapaalala ko lang ulit, baka nagkalimutan na. Hindi naman po tayo gano'n, no? Medyo hindi lang po nakasikaso mabuti. Tayo po ay magpapa-chicha. At ito po ay pinag-aaralan pa at inaalam pa ng aking admin kung ano po ang dapat gawin. At i-involve na natin ang ating Facebook dito para naman marami makasali kahit paano, okay? We will update you. Don't worry. Be happy. Okay? Alright. Okay, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa isang napakabuting tao, no? Ang ating Vice Sara Duterte. Ayun po. Salud naman kasi Chong, no? Chong Respect. There you go. Ayan po mga Chong, no? Yan po ay si Chong Respect. No? Ano naman yan, ha? Parang bata-bata pa ako dyan siguro. Anyway, kaya ko po gusto pag-usapan itong si Vice President Sara ay dahil po kumakailan lang, no? At siya ay in-interview, I think sa Davao City, at medyo sa akin yung kanyang sinabi, no? At sinabi niya na gusto niya raw ng maligo. Biro lang. Gusto niya raw ng bloodbath when it comes to sa impeachment, kung saan po, no? Ang ating pong Vice President ay inaano na sa impeachment trial, no? Kung saan ay hindi pa nag-iinit ang puwet ng mga nanalo, ay talagang impeachment palagi ang pinag-uusapan. Although talaga naman alam natin na sa Congress wala na ito, na ipasa na ito sa Senate and they're waiting sa Senate. At syempre yung mga prosecutor, no? Prosecutors na gustong bumanat kay VP Sara ay excited. Hindi nila alam na sila ay pinagtatawanan lang ng grupo ng Vice President dahil po ay kung makaasta sila, akala mo alam po nila yung kanilang ginagawa, no? Lalo na yung mga haharap dyan, balita ko yan, sila Luistro, sila Jokno, no? Sila Sabah, no? Ito yung mga tipong akala mo naman may mga magandang credibility sa buhay, no? Pero wala na si Sabah, no? Kasabihin niya pa sa interview, oh, it's an honor to be one of the member of prosecution. No, you're not an honor. You are dishonorable. Oh my God. But anyway, kaya po natin sinasabi dahil ito po si Vice President Sara ay sinabi niya na gusto kong hanggat maaari matuloy ang kanyang impeachment trial sa Senado. Kasi po ay gusto niya ito ng isang parang labasan na, bloodbath. No? Mukhang parang labasan ng dugo. No? Kaya ako hindi ako nagwo-worry dito, no? Bakit kanyo? Dahil nga po to si Vice President Sara ay alam naman natin na hindi naman lalaban to sa isang gera na hindi niya alam. Duterte yan mga chong, diba? Hindi naman yan sasabihin. At saka isa pa mga chong, ito lang naman ang masasabi ko diyan, no? Ang akin lang naman po ay itong si Vice President Sara ay hindi naman po ito magsasabi ng ganyan kung wala siya pinanghahawakan. Sino ba? No? Kung ikaw, halimbawa, hindi ka naman tarantado at honest ka naman at pagbibintangan ka lang, and alam mo meron kang pinanghahawakan na pwede mong i-depensa sa sarili mo, bakit ka matatakot? Diba? Hindi naman yan katulad ng bangag, diba? Na pakikipagbati na ako sa mga Duterte, di ba? Yan po, may interview lately, no? BBM Podcast Episode 101. No, akala mo naman lahat totoo ang mga sinabi mo, paring BBM, no? Pambira, oh. Mukhang kasisingot mo lang, pare ko, no? At yan po ay ating pag-uusapan, no? Pagkatapos po nito, but syempre dito muna tayo sa ating importanteng tao at saka sa tunay na leader, itong si Vice President Sara Duterte, no? But anyway, kaya ko po sinasabi yan ay meron siyang interview nga mula sa Frontline News. Maraming salamat po, Frontline News. Ay pakita lang po natin. Although alam natin na ang iba sa inyo ay nakakita na ito, pero gusto kong maulit ito upang pag-usapan natin. Okay? Here we go. Let's watch it.
Tinawag na glorified disqualification case ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Dagdag pa ng bise, ang mga ibinabatong issue sa kanya ay may kaugnay sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Actually, totoo naman talaga no? Alam mo, unahan ko na si VP rito, no? Although naunahan niya na rin ako sa una. Pero talagang it's about 2028 mga guys. Come on guys. Do you think itong taong to, pag sa aaksayan ng panahon ng kalaban niya sa politika. Ha? Sabihin na natin, kung ang taong ito, kung itong si Sara Inday ay hindi threat sa tao, do you think mag-aaksayan ng panahon ng mga congressmen? Do you think na itatapon nila si Tatay Digong, no? Sa dahi? Come on, guys. Dito pa, kaya natatawa ako sa mga troll ng yung mga ni Bangag, no? Yung kanyang mga vloggers, yung kanyang mga nagtutweet, no? Talagang you can tell how they are organized ng mga leader nila kung sino man ang hinayupak ngayon, di ba? Pero ang sa akin lang, come to think of it, hindi mag-aaksaya ng panahon itong mga to, hindi mag-waste ng time, effort, money, itong mga hinayupak na to kung hindi malakas ang Sara Duterte. Yun lang, kahit grade 1 o kahit bagong panganak pala, alam na nila kung ano talagang dahilan kung bakit nila pinababaksak sa Duterte. Come on, guys! Every time na lang na merong mga bagong kaso ang Bangag administration, no? Ay lagi nilang sinasabit ang mga Duterte. Kita mo naman yung nangyari sa bicameral kung saan nagnakaw, no? Si Speaker of the House, Martin Romualdez, former Speaker of the House kasi hindi pa naman siya speaker ngayon, no? Ay nagnakaw at saka si Saldico at saka yung mga kasama niyang congressman, no? At may mga blanco-blanco, alam niyo na yan, no? Nasa Supreme Court na yan, and it's Attorney Rodriguez and Congressman Sunga, no? Ang sila po ang nagpahan nito. At siyempre po, no, si Tatay Digong, no? Makakalusig ba naman sila kay Tatay Digong, mahigpit yung tao yan, no? Kaya hindi kayo pwedeng umubra dyan, mabait siya, mapagmura, pero when it comes to that, hindi ka makakalusig dyan, lalo na property ng Pilipino, no? Kaya ganyan sila kahigpit, at kaya tinatanong nila, but look what happened. Nag-file agad sila ng impeachment case, di ba? Di ba? Talagang marami ng mga lumalabas na kesyo binayaran nito, ang impeachment, pinilit, or something para pumirma ka lang. It's all about the money. And it's all about the worriedness. Meron ba salitang ganun word? Ano ito kay Mrs. But anyway, yun ang aking masasabi at yun ang aking nakikita. At kung pabor kayo, just comment me dito po sa ating munting channel. No? Okay? Tuloy na rin! Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo parang kung halimbawa ay what do you call this? Kasi marami sa mga troll ni Bangag ang mga bobo. Baka mamaya ibang vlogger niya dyan nakitindi ng bloodbath talaga, baka kala niya gusto niya patayan. Kaya ito nga lang, isa na rin ako sa tumutulong, no? Na-explain ko ano ba yung ibig sabihin ni Ma'am Sara na bloodbath. Baka mamaya sabihin naman ng mga troll ng bayan, yung mga ensamada vloggers, yung mga Bangag group of moron, ay sabihin na, si Sara, makikipagpatayan, no? Makikita niyo sa title sa kanilang YouTube channel o Facebook o Instagram or sa X, no? Yung mga magtutweet. Talagang napakawalang yan ang Duterte na yan. Manang-manang sama. Akalain mong papatay. Kaya una na natin to, in that way, wala na silang masabi pa, no? At maiba naman, at saka mabawasan ang kanilang sweldo. Tuloy natin ulit po, ma'am. Duterte sa isang Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Lanang, Davao City, kaugnay ng nalalapit ng impeachment trial sa pagpasok ng 20th Congress. Sa kabila raw ito na gustong pigilan ng kanyang mga abogado ang paglilitis. Ngayong may resulta na ang eleksyon, iginit ni VP Sara na maaga pa raw para sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang impeachment trial. Malinaw na magbilang agad ng boto. Hindi ko alam kung paano buboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. Ito maganda yung sinabi dito ni Vice President Sara. And sinasabi niya na wag na muna tayo magbilang ng itlog kung hindi pa nanganak ang manok. Parang ganito sinasabi niya. Kasi nga naman, tama nga rin naman siya. Kaya ako rin nung nakita ko nung, hindi ko lang kung nasa bilangan pa lang yata, hindi pa yata tapos ang bilangan. Ito naman itong News 5, no? Ay nagbigay agad ng matrix. Although it's just, parang what do you think? Or parang maybe, no? Parang maybe this time. No? Kaya nila sinasabi yun. Pero para kay Sara, she's just trying to be real talk here, no? Parang, wag na muna nating pag-usapan yan dahil hindi pa nga nila alam ang ebidensya kung ano pa nangyari. Ang nakakaalam lang dyan actually, kung tatanungin natin tayo talaga, ay si Senator Marcoleta. Yep, yan lang ang nakakaalam niyan kung ano talaga ang pinag-umpisahan ng impeachment na application o file kay Vice President Sara. Iyan lang, no? Yung iba sila Escudero, sila
sila Amy Marcos siguro, lalo na yung mga bago, parang ano lang yan, parang nakikimarites lang yan. No? Pero ako naniniwala ako, si Senator Marcoleta, ang talagang alam ko, na alam niya ang lahat. Hindi lang umimik siya. So, kay Senator Marcoleta, wala na tayong problema dyan. He already know. No? Pero alam ni Vice na hindi lahat. Bigyan muna natin sila ng sapat na ebidensya. No? Tama naman ang sinasabi ito ni Vice. No? At what can you do? Matalino ang ating VP. No? Yan ang tinatawag na utak presidente. Di ba? Haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Sa oras kasi na gumulong na ang impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Wala na Ibig yan. sabihin, Hindi ka siyam na matutuloy senador ang yan. kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Absuelto na Hindi yan. rin kinagulat ng kanyang kampo na tinanggap ni ng Congressman Bigla nag-pop sa ito singipin, talaga tuwan-tuwa at nanalo sila. Alam mo mga chong, saka na natin pag-usapan yan. Pero singitan natin ng konti. I really don't believe na itong akbayan na to ay talagang number 1 sa bilangan ng party list. Why? Dahil nga po, think about it. Di ba? Kung yung Aquino at si Wow Dagat, ang Ilinan, ay naging number 2 and number 5. So, tapos umakyat yung akbayan. Come on guys. Diba? Maniniwala pa ako yan, yung ACT yan. Kahit na ayoko sa ACT, CIS na yan nila Tulfo. Kaya maniniwala ako dahil syempre, unfortunately, kahit pa paano, tingin naman, nanalo yung isang Tulfo na naman, si Enrich, na taga-US City sila bumili raw sa Hawaii. Diba? Yun, doon talaga, maniniwala ako na maaaring mag-number 1 yun. Pero ngayon, bumaksak sila, no? Dahil nga, marami rin kasi silang baho, na nakikita. Tsaka, namimili rin ng kliyente yung mga yan, no? Kaya, okay lang. Pero itong akbayan, no, I don't believe na number 1 itong mga hayop na to. May ano yan, may ika nga, thank you to the machine. Electoral joke, no? At Laila de Lima na magiging parte sila ng prosekusyon. Isa pa to si Laila de Lima, no? Ang bihira talaga, no? Ay. Understandable. Kay Laila de Lima and kay Chadjok, no? They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. Biro mo yun, wala pa sa kalingkingan na hindi pa presidente ating Tatay Digong ay galit na ang si Saba. Ngayon yung atiyong naalala ko yun, napapanood ko yun noon na ito si Saba ay sabi nga raw na meron daw sila nakikitang mga problema sa Davao City when Tatay Digong was still a mayor. Pero nung tinanong siya sa hearing, meron ka ba ebidensya? Wala, hindi yung natuloy dahil daw baka raw hindi pakinggan. Tapos naalala ko pa, ito siya sabi ko quick na sabi ni Jinggoy na nasa posisyon ka nun, di ba? Kaya DOJ ka. Bakit hindi mo ginawa? De Lima and itong singipin na joke, no? They don't have a good credibility, no? Nagkataon lang. So, understandable na Understandable, yeah. sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Sa kabila niyan, handa raw si VP Sara kung ano man ang magiging resulta ng paglilitis. Wala akong expectations of acquittal or verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Kasi wala naman siya talagang kasalanan. Talagang na-set up lang siya at wala siya tinatago. And she's not really guilty. Kita mo yung mga chong, ha? Kung matanggal siya, halimbawa, parang sabi niya, okay, yan ang nyo, didiwag, bahala kayo dyan. No? Hindi siya takot. Hindi siya katulad nila Martin Romualdez, nila Bangag, no? Ay talagang kapit-tuko. No? Hindi. Duterte are not like that. You can tell naman na si Sara nga, kung matakaw sa presidente, hindi siya na presidente ngayon. Alam niyo naman yan O, kita mo si Zamora ng Taguig City, di ba? O, alala niyan, bakit hindi siya tumakbo? Hindi siya tumakbo siya. Joke na sa akin yan. Tawag din niyang glorified disqualification case ang pagpapatalsik sa kanyang pwesto at inugnay ito sa 2028 presidential elections. Di na sila mahuman because Hindi ko naintindihan yun, ma'am. this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case That's right. against me. Binigyan din daw siya ng hanggang December 2026 ng kanyang mga taga-suporta para magdesisyon kung tatakbo bilang presidente. Dapat kayo Dapat ma'am ngayon na sipahin na natin si Bangag. Kawawang-kawawa Pilipinas. Kailangan kayo. Sino ba? Wala na. Kayo lang. No? More than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at 2021
with regard to running for president. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address si Pangulong Marcos, posibleng umpisa ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Babalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Thank you, Bloodbath. Ay! Frontline pala, Frontline. No? Yun naman po sa akin, no? Itong katulad nga ng sinabing message ni VP Sara na wala akong expectation. Sabi niya nga kanina, of acquittal or guilty verdict, I am already at peace. Sabi niya kanina sa video, ang mga lawyers for throttle na ang mga preparation for the impeachment, which is ready na sila, you know that. At marami silang alam sa batas as a legal recourse for their clients, no? Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath. Di ba? Talaga. Kaya yan, para sa kanya siguro, sabayan na, magkaalaman na, ika nga. Yan ang kanyang gustong mangyari po sa impeachment trial. No. Mga chong, it's all about 2028 election. And talagang tama ang sinabi ni Mama Harlika na naman. Tumpak na naman siya. At sinabi niya na talagang babasagin at sisirain talaga ang Duterte hanggat hindi sila bumabaksak para bago mag 2028. Kasi nga parang ito raw yung sinasabi nila na this is a B9 2.0. Yan ang kanilang purpose talaga is pabaksakin at sirain at pahinain ang Duterte. And the thing, unfortunately, ang nangyayari po is the more na binabasag nila o kinakawawa nila ang mga Duterte from Tatay Digong hanggang kay Kitty na, sama na natin si Kitty, no? Ay talagang lumalakas lalo ang pangalang Duterte. Lalong yung tiwala sa kanila na talagang dumadami, no? Nagmumultiply, no? Dahil nga sa nangyayari ngayon. And that's the problem with the administration at saka ni Tamba, no, at saka ng asawa niya butod na kidnapper, no, at addict, no, positive sa LA, no, at balita ko pinabalik yata sa US siya para harapin ang kaso. But anyway, ang akin lang po rito ay ang aking reaction dito is it's all about politics on 2028, no. They're trying to hurt the Dutertes and they're trying to make Sara Duterte weak. Yung para bang bumigay na, para bang ayoko na, I give up, I cannot handle this anymore. Yun ang gusto nila. Pero ang problema kasi, etong si Sara, the more na tinitira siya, the more na tumapang, the more na lumalakas, the more na nagkakaroon talaga ng palaban, no? Yan ang talagang tatak Duterte. So ang akin lang po rito is you have to think the fact na it's all about 2028. Yun lang po yun. That's the only answer here. Wala na pong iba. Kita nyo naman yan. They sent Tatay Digong at gumagamit sila ng pera, gumagastos ang Congress para sa press conference na milyon daw ang bayad pagka mayroong press conference para lang tirahin si Sara Duterte. Yan po labanan. At ngayon nga, kita nyo nangyayari sa kanila. Nakakaroon sila at naguguluhan na sila. Sino ba itong sinasabi kong mga hinayupak na to? Ito. Yan. Buhay pa po mga chong. Inuubos na at talagang sinusunog na sa impyerno. Hindi pa kasama dyan. Yung mga minions niya, mga walang yung pera din. No? Itong tatlo lang to ang talagang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay in chaos talaga. And come to think of it, no? Talagang wasak na wasak ang Pilipinas. And kung napanood nyo na ang interview kay Bangag, no, sa kanyang BBM episode o podcast 101, you can tell how sinungaling talaga ang taong yan. No? And ganun talaga. Pag ang addict ay drogang-droga na talagang utak, ay hindi niya na alam ang ibig sabihin ng kasinungalingan at ang katotohanan. Diba? Dahil kahit ano pang sabihin niya, basta kung ano lumabas sa bunganga niyang droga, ay talagang wala siyang pakialam kung ano man ang sabihin ng ibang tao. And sino bang kawawa rito? Ito na naman ang ating mga kapwa Pilipino. Tayo lahat mga Pilipino, ang kawawa. No? Tayo na naman ang kawawa habang ang administrasyong Bangag ay nandito pa sa posisyon. No? We are not saying na sipain natin. At syempre hindi naman po magandang pakinggan yun. No? Ang gawin na lang po natin, tadyakan natin. Mga Pilipino, mga chong, hanggat nandiyan ang pamilyang Marcos Bangag, ay talagang ganito ang mangyayari sa buhay natin. I don't believe na may mga projects, good project pa sa Pilipino ang gagawin ng mga hayop na to. Wala na po. Huwag na po tayong umasa. At sana po ay ma-realize nyo. No? Sa mga taong mga Pilipino na hindi nakikialam sa politika at hindi nakikialam sa mga nangyayari sa Pilipinas, although siguro kayo pa ay may mga trabaho pa ngayon or may nangyayari pa naman sa inyo, think about the next years, no, na darating kung ano ba talaga. Diba? Napangungunahan na po tayo ng ibang bansa. Sana man lang po doon, isipin nyo ba, ang Vietnam naunahan na tayo. Malamang, baka Cambodia yata naunahan na rin tayo, di ba? Pero sana mga chong mag-isip po tayo mga Pilipino. No? Ang sumisira lang nito ay mismo nasa Malacanang, ang pamilya doon. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sa susunod po muli. At syempre po, no, salamat po sa mga sumuporta sa ating channel at syempre po, salamat din po sa mga bumoto sa ating mga
Duterte, no? At hindi man po natin nagustuhan ang naging resulta, ay ang importante po ang ating pong Senator Marcoleta ay nakapasok dahil siya po ang bagong-bago. Yung dalawa syempre nandun na yan. At hindi rin naman po natin talaga inaasahan at hindi rin po ako naniniwala na si Vic Rodriguez ay talagang natalo at ang iba nating kandidato sa Duterte. Anyway, may awa ang Diyos at sana matuloy ang protesta sa COMELEC at sana ay i-impeach na nga ni Atty. Glenn Chong ang hayop na George Garcia na yan. No? At talaga napakakapal ng mukha niya po sa panloloko sa ating bayan. Okay? Mga Chong, tulungan natin ang Pilipinas. At syempre po, katulad sinabi ni Ma'am Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po at ingat po palagi. And we'll see you again. Thank you, Chong.